Napaluha umano si Pangulong Kuting Jr. matapos ang direktang utos ni Vice Presidente Inday Sara Duterte sa grupo ng militar na maghanda para sa posibleng transisyon ng kapangyarihan. Kasabay nito, inanunsyo ng Korte Suprema ang kanilang pagsuporta sa impeachment case laban sa Pangulo. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang ulat, ang utos ni VP Sara ay naglalayong tiyakin ng kaayusan sakaling magbungang pagbabago ang impeachment proceedings laban kay Kuting Jr. Ang aksyon na ito ay tinuturing na matapang at tila nagpapakita ng paghihiwalay ng alyansa sa pagitan ng dalawang pinakamataas na lider ng bansa. Samantala, inanunsyo ng Korte Suprema ang kanilang suporta sa legal na proseso na nagbibigay daan sa masusing pag-aaral ng impeachment case. Habang lumalalim ang tensyon sa pamahalaan, nananawagan ang taong bayan para sa mapayapa at maayos na pagresolba sa usapin. Ang mabilis na pag-usad ng kaso ay nagbibigay ng pag-asa sa ilan, ngunit nagpapataas din ng pangamba para sa posibleng krisis sa politika. Patuloy na umaasa ang publiko na ang resulta ng mga kaganapan ay magdadala ng katotohanan at mas magandang kinabukasan para sa bansa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, sigurading mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Yung mga ganong insidente, ma'am, kasi painit ng painit yung usapan. Yes, maraming baon. Alam ko nag-hold back pa siya kasi maliwanag naman sinasabi niya, di ba? O marami na kayong material. Ibig sabihin sa next round na lang yung iba. So kung may next round, ibig sabihin meron pang lalabas at lalabas dyan. So she talked about 5 grounds for impeachment. Hindi pa niya pinag-uusapan yan. Nakareserba pa. Meron pa siyang the First Lady is another story. Meron pa siyang sa susunod na yung kay Martin. So there's at least 3 more sessions that we can actually look forward to, di ba? Ang maganda niyan is kung gusto ng mga kongresista o yung mga miyembro ng administrasyong Marcos ng escalation ay handa po siya. And ang tingin ko niyan, it's not only 3 because these are the ones that she has made public. Ano pa yung the ones she has not made public? Paano yung mga yon? So I'm looking forward to that. Attorney, sumagot po yung mga young guns at sabi nila handa naman sila. No, sila yung unang nagsabi na hindi stable mental health ng Pangalawang Pangulo, tapos hinamon sila ng Pangalawang Pangulo na magpa-drug test, magpapa-neuropsychiatric test ang Pangalawang Pangulo. Sumagot naman dito yung isa sa mga young guns na wala daw problema, itong si La Union na Congressman Ortega. Pwede silang sumilalim daw sa drug test at neuropsychiatric test. Pero meron ulit silang hamon. Dapat dumalo or tumistigo din daw si VP Sara sa House Blue Ribbon Committee na nagsasagawa ng investigasyon sa umano'y maling paggamit ng pondo sa DepEd at OVP. Ano masasabi niyo rito? So, aminado sila that they have to threaten her in order to get her to Congress. Ganun ba yon? Ito yung problema ng mga kongresista. They speak first, think later. Kasi tingnan mo, sige, may counter-hamon sila. Sige, basta pumunta ka. Ibig sabihin, they can't get her there to Congress. There is no other legal means of compelling her to attend. At alam nila na pag uma-attend naman din si VP Inday, they only get frustrated because they can't get anything out of her. My guess is they had forgotten just how difficult she can be. At sila dyan yung kawawa. So, para sa akin, it's also getting pettier and pettier. Because, kumbaga, teka muna, hindi ba mahalaga itong mga hearings na ito? So, you're going to reduce this to a debt or a dare. Parang, sige, gawin mo to. Kailangan may bayad sila kay VP Inday. Sige, magpapadrug test kami on the condition na dadating ka. So, yun? May bayad yung kanilang mga resource persons para dumating. It only admits of their weakness. It only admits of the lack of legitimacy that they can to get the vice president there. Because what are they going to do? Hahampasin lang siya ng hahampasin using innuendo and using what?
the same things that they'd already used, COA and so on. Not only that, they forget na nakikita din namin confidential funds po ang kinikilatis nila and may have some implications on national security. They're not thinking. The congressmen are not thinking. And for me, sige, pag nangyari yan at nakuha ninyo yung hamon ninyo, tingnan natin kung sino sa atin ang iiyak. Baka kayo. Opo, at tinanong din po si Bongbong Marcos kaugnay nga po dito sa naging pahayag ng Pangulong Pangulo na hindi bagay o hindi naging mabuti, magaling na Pangulo, nagampanan ang trabaho at mahaba po ang silence. Ibig sabihin wala pong sinagot ang Pangulo ukol dito nung tinanong din siya ng media. Maganda ba itong move na para hindi pa na lumaki ang issue or pagkakataon yun or meron naman siyang mga tagapagsalita? Kasi after marami. After the long silence, nakapagsalita ba siya? Wala tayong napanood, narinig. Kasi papalapit na siya sa media nung tinanong siya, tapos lumayo siya. He avoided it. So, right after the press conference ng Vice President, may order coming from, officially it came from Secretary Cesar Chavez that any member of the executive must not react. Do not react. That was the do not react order. Pero eventually, hindi rin po yun nasunod at ang unang nagpa-press conference pa ay ang kalihim ng hustisya si Secretary Remulla where the infamous aralin namin kung may krimen dito, kung may kaso ito, came out, di ba? So after that, ayan na, meron ng kung sino-sino na from the executive and of course the congressmen. Pero suspiciously quiet is the person himself. Vice President ang nagsalita. Pero ang presidente has kumbaga, judiciously and studiously avoided answering. This is standard. Normally, pagka ganyang ka-controversial yung pinakukomento sa kanya, he avoids it. And we know, actually, it makes sense kasi, di ba, open mouth, insert foot, mamaya, kung hindi ka handa kung anong masabi mo. And marami pong instances na nangyari ito na hindi handa ang Pangulo, napasalita siya at lumalim pa. In addition to which, may instances din naman na handa naman siya pero nabubulilyaso pa rin. Nakalimutan na ba natin yung 5,500 flood control projects na iniyabang pa niya and it kind of blew up in his face. So, yung hindi niya pagsagot means one of two things lang. He cannot answer or he doesn't want to answer or it is possible that it is both. He's not going to hazard an answer. Bakit? Vice Presidente po magre-react and he might not be able to take the heat from the answer of the Vice President. For me, this is the most plausible. He's avoiding it para hindi siya ang tamaan ni Vice Presidente. After all, she did say na, kumbaga, hindi niyo ako tinigilan eh. Parang sinasabi niya na nanahimik siya and then they came after her. And so she reacted. And it is going to be expected that if the president says something, the vice president is going to react. And it's very dangerous because she does know a lot of things and she does have all that experience in interacting with the president. Mamaya kung ano ang lumabas dyan. So he's not going to hazard trying to answer that. Instead, he will let his minions fight his battles for him. While it is, kumbaga, naintindihan ko na gusto no talk, less mistake, no talk, no mistake ang ginagawa niya. Pero letting your people answer for you, medyo weak yun. And so you have to balance. Ano ba, sasagot ba ako? At some point, dapat sumagot siya. Craft a statement, do something. Pero knowing the president and his habits in direct confrontation, he prefers not to confront the problem. So he will avoid it. And the Vice President will get the last say. Opo, at speaking of last say, marami pang mga baong resibo kasi meron pa siyang nabanggit doon sa mga figures, di ba? Doon sa mismong survey
Kasi maraming tanong doon kung tatakbo ba si nawala si Pangulong Pangulo, mananalo ba siya? Sino ba may mataas na na boto kumbaga sa survey, marami pa 'yon at ipapakita niya. And at the same time, meron din siyang baon-baon na mga issue patungkol dito kay Speaker na sabi niya nakakahiya sa buong mundo. Tapos meron din doon kay Lam, possible na after ng nitong tawag nito November 1 or itong All Saints and All Souls Day magkakaroon ulit. So kumbaga paghahandaan din ito ng mga nabanggit na mga individual at syempre nung kanilang mga tagapagsalita din, attorney, at may daladalang resibo yan, ha? And she has time. Diba? Hindi na siya DepEd Secretary so she has time for this. So ang inaano nga niya is she wants the people to demand that the government officials do their job, which is a good thing. Kasi ang mangyayari dito sa sagutan, look, she has time because the Vice President essentially, diba, is just her primary duty is to wait for the President to be declared to be incompetent. Kumbaga, unable to dispense his functions. But in the meantime, anything she does is a bonus. And so kung iikot siya, dadalaw siya, marami siyang kakausapin, then it can only work in her favor. She's popular and she can continue to become popular. In the meantime, the others, they're forsaking their duties. Congressmen have the duty to create laws, to review the laws. They have oversight functions. They can conduct inquiries in aid of legislation, etc. They have work to do. The executive, they have other functions to do. The Vice President, she has more time. So what if during the period where the other side is waiting to or wants to answer her back, gusto siyang ibarrage ng kung ano-anong mga paratang, kung ano-anong akusasyon, o innuendo about her character or about the things that she has done, the Vice President has more time. So ako, if I were them, I would be very, very careful because she has nothing to lose. There are very little controversies that you can dig up to use against her, and she has time. She has time to study the problem. She has time to study the people who are doing this to her. She has resources to she can tap into certain resources in order to be able to fight back. This is not going to help the Filipino people. She would like to remind that of us, but she has the upper hand. Pati yung pagpunta niya sa Baclaran, pagbili ng street food, ginawa pang mali siya na binigyan ng emphasis ng Pangulong Pangulo na ito'y kanyang ginagawa na kahit doon sa Davao City at minsan nga hindi na siya pinapansin kasi nga always naman siya, parang cowgirl nga yan si Vice President Inday Sara, pero yung mga pumupukol sa kanyang pagpuna, parang hindi talaga nila kilala ang pangalawang Pangulo at babalik parang magre-recose ulit yung kanilang mga akusasyon dito kay VP Sara. It also says a lot about them dun sa mga nagsasalita. Mas indicative, yung mga sinasabi nila, parang mas nakikita natin yung character ng nagtatanong ng ganon. Si VP Inday matagal na niyang ginagawa, kahit mayor, kahit hindi mayor, whatever it was, namamalengke talaga yan. Nagpupunta talaga yan sa tindahan, siya mismo ang bumibili. I think na tayo, mga ordinaryong mamamayan, we do that. And she considers herself as one of us. So itong mga nagtatanong, maliwanag na hindi sila nagaganyan. Pumupunta lang sila sa mga lugar na ganyan pag nangangampanya, pero on ordinary days, hindi po sila. They have people to do that for them. They have money, they stay in their air-conditioned homes or offices, palautos yung mga yan, and possibly, if they can avoid it, hindi sila papasok sa palengke. Hindi sila makikigulo sa mga ordinaryong mamamayan unless they're surrounded by their security. So, what does that say? It says that the VP is a person of the masses, while kayong mga nagki-question, halatang halata kayo na hindi kayo naggaganyan. Sino ngayon ang maganda ang image? Kayo nga, binabatikos ninyo si VP Inday for doing something that she normally does because you don't normally do that. Ma'am, ano po epekto nito sa 2025 lineup ng administrasyon? Itong world war between the administration with the lone woman, Vice President Sara Duterte. Oh, di ba? All comers.
taking on all comers, si VP. I think one of the most affected will be Senator Amy. Kasi nagitna siya sa dalawang salpukan dito eh. And ang masama niyan yung kwento, no? Sinabi ni VP Inday dito sa ambush interview niya na she sent a text message to Senator Amy after her press conference at very cold yung response sa kanya ni Senator Amy. So parang through a third party, a common friend, sinabihan daw siya na galit daw si Senator Amy sa kanya at saka kay PBBM. Pero ang sagot naman ni VP Inday, sabihin nyo kay Sen Amy, wag sa amin ni PBBM magalit. Doon siya magalit kay Lisa at saka kay Martin. Medyo mabigat kasi ano ba tawag doon? Pregnant with implications yung mga sinabi niya. But it also indicates one other thing. It emphasizes the position of Senator Amy. Nasa gitna siya and she has refused to take sides. Ngayon, kung ordinaryong magkakaibigan to, magbabarkada, then refusing to take sides is a good thing. Pero pagdating na dito sa public service, sa larangan ng politika, ang sinasabi ng VP is there are serious issues about the Marcos administration, particularly legality, issues of corruption, negligence of their own duties to take care of the people. And kumbaga, if Senator Amy doesn't take a stand, either sabihin niya na hindi totoo yung sinasabi ng mga tao about corruption in her brother's government, or admit na mayroong ganitong problema and be part of the solution. Pero yung kanyang neutrality hindi na nag-work. So na-emphasize lang ito dun sa nangyayari dito, dun sa kay VP at saka kay Presidente BBM. Senator Amy is on the losing end. Tignan ninyo yung showing niya sa mga surveys. Wala siya sa top 12, which is unusual for a Marcos. Law breaker. Anong law breaker? Ano bang bata? Ano po yung pahayag, komento ni Pastor doon sa mga naging hirit naman ni Hontiveros? Oh, yeah. Actually, kanina nag-usap kami mga almost 1 hour kami nag-usap ni Pastor Kibuloy na yun nga, magsalamin muna siya. Kasi hindi natin walang bahid na korupsyon si Pastor Kibuloy. How about Miss Risa Hontiveros? Ano pangalan? Hontiveros? Hontiveros. So, sino ba siya? Of course, tingnan natin yung PhilHealth. Anong nangyari? Di ba naging PhilHealth official siya nung, I don't know anong administration yon. So, and second, hindi niya pwede sabihin na, yung sabi kasi niya na mahiya naman si Pastor, sabi niya. Sabi ko, bakit? Wala bang karapatan si Pastor na tumakbo? He's very qualified to run as Senator of the Republic of the Philippines. Basahin po natin ang saligang batas. Age qualification, may qualification si Pastor Kibuloy. Age, natural-born Filipino citizen, botante sa Pilipinas, residente sa Pilipinas, and hindi na-convict si Pastor Kibuloy of a final judgment. Kung may mga kaso man, Pastor Kibuloy is presumed innocent. Hindi tayo ang nagsasabi nun. Ang saligang batas ng Republika ng Pilipinas ang nagsasabi that any accused is presumed innocent until the otherwise is proven. Ang tanong, is the otherwise proven? Not yet. Wala pa yan. In fact, we are very optimistic. We are very optimistic na ma-acquit si Pastor Kibuloy. But why? That's why tumakbo si Pastor Kibuloy. Bakit siya tumakbo? He's very optimistic na in few months or ilang buwan na lang, pakilabas siya. He's very optimistic because he wants to serve the Republic of the Philippines as a senator. God-centered platform, Filipino-centered platform, Philippine-centered platform na isang senador na madaling lapitan at willing makinig sa ordinaryong mga Pilipino. Nandiyan yan kay Pastor Kibuloy. That's why he's running. Tumakbo siyang senador. Senador, magkamali tayo. Tumakbo siyang senador. Bakit? Because he's willing to serve the Republic of the Philippines. And, paano siya mag-serve? Kung nakakulong siya? Hindi. Optimistic, makalabas siya. That's why, tatakbo siyang senador sa Republika ng Pilipinas. Yeah, Mark. Yung motive ni Hontiveros or yung iba dyan is for public service. Yes, there may be. But, politics is the number one factor
Bakit politics? Kasi sila mismo mga politiko. I don't know anong intensyon nila. Baka magamit nila yung pag-invite ni Pastor Quiboloy for their own political agenda. Lalo na si Hontiveros is the campaign manager ng mga yellow groups or the pink groups or anong tawag sa kanila. Siya ang campaign manager. So makikita talaga natin na there should be a political factor or political consideration sa mga motives na ginagawa niya. Paano makukuha yung tiwala ng taong bayan dito sa mga ganitong naghihiring na hindi pa nga napapatunayan ng korte, pero sa kanilang mga pahayag, meron na silang meron na silang judgment like kagaya dito na wag daw iboto yung mga lawbreaker. Napatunayan na ba na sumaway sa batas si Pastor? Ang alam ko na pinatawa na ng conviction si Franz Castro. Bakit wala tayong narinig mula kay Senador Risa Hontiveros? Kasi tatakbo din sana sa pagka-senador. Senador, yes. Bakit wala tayong narinig na sinabi na, uy, mahiya ka naman, Franz Castro, convicted ka na nga, tatakbo ka. Kasi dito siya nagpapatungkol kay Pastor, sabi niya, wag i-elect yung lawbreaker. Napatunayan na ba? Takot siya na maging yung housemate niya, si Pastor Quiboloy. Housemate sa Senado. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!